pinagkaiba ng buhay mo ngayon at noon? Kung papipiliin ka, mahal mo o mahal ka? Akin na nga ang ulo. Mikat ka na, iiwan mo na ba ang Itbulaga? Alam niyo, Dabber Gods, iniisip ko rin yan eh. Hello, Dabber Gods! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang po dito, ako po si SQ Sam. And please don't forget to subscribe and like this video. At pwede niyo po itong i-share sa mga Dabber Gods pa natin na hindi pa nakaka-subscribe. Charot! And shoutout sa paa. Gumalaw yung baka bigla. At ang gagawin nga po natin ngayon ay question and answer portion. Ciao. Nag-post po ako sa aking Facebook page kung ano yung mga gusto nyo malaman about sa akin, mga tanong ninyo na walang sagot. And marami nga po nag-comment. So, iisa-isahin natin yan. Pero pumili lang po yung admin ko ng mga tanong na itatanong sa akin. And syempre, mas-shoutout na rin natin yung mga Dabber Gods natin na active sa aking Facebook page. Thank you, guys. So, simulan na natin to. Ang unang tanong ay, since nung kayo po ay nakasali sa Sing It, sino po para sa inyo ang pinakamagaling na contestant na nakaharap ninyo? Thank you and God bless. Sabi ni Lord. Shout out sa'yo, Lori Mar Trey Villa. For me, lahat naman magagaling. Siyempre, may kanya-kanya kaming strength and weakness. Pero for me, ang mga magaling na nakaharap ko talaga is yung top 9. Kasi hindi naman kami makakaabot ng top 9 kung hindi magagaling yung mga yun, di ba? So, lahat yon yung 9 na yun, may mga unique voice, magaling sa control, and may kanya-kanyang ganda, di ba? Kasi voice and beauty yung pinaglalabanan nung Sing It. Saan po kayo humuhugot ng lakas? Dahil nakikita po namin na napaka-energetic mo po. Sabi ni Hannah Brion, hindi naman ako energetic eh. Hindi, mahilig lang talaga ako sa matamis, guys. So, every time na kumakain ako ng matamis or pagbusog ako, yung mga panahon na energetic ako kasi may pinagkukunan ako ng energy. Pero kapag gutom nga po ako, yan, tinutoyo ako dyan. Lahat ng tao ay may pangarap. Lahat ng magandang nangyayari sa iyo ngayon ay blessing galing kay God. Laging magpapasalamat. Ano ba ang size ng paa mo? Sabi ni Albert Santos. Ang layo ng ano mo words of wisdom mo Pero ang size ng paa ko po ay... Ano ba? Ano ba size pa ako? Parang 7.5 yata. Alam niyo na po 7.5. Okay, next. Ang dami nagtanong nito sa comment section. Nabasa ko yung iba kasi hindi ko may iwasang hindi mabasa kasi nagno-notif sa akin. So, tanong ni Ronnie Serborbo. Ay, si Borboro. Sorry po. Tsaka ni Erwin Magalona. Ay, kaano niyo po si Francis. Charot. Ano ang nagbago sa life mo simula na maging bahagi ka ng Dabber Gods? Yun din yung tanong ni Kuya Ronnie. Anong pinagkaiba ng buhay mo ngayon at noon?
Dati po makulit ako. Ngayon, mas makulit na ako. Ang nagbago po talaga sa buhay ko ay ang dami pong pangarap na natupad. Dati po kasi ang work ko ay streamer po ako sa isang live streaming app. And madalas po kumakanta ako nakaupo lang, hindi ako nagpa-perform, lalo na nung nag-pandemic. So, nasa bahay lang ako or minsan magko-contest ako sa barangay, ganon. Tapos, hindi po talaga ako sumasali sa mga TV contest. Pero nung sumali po ako sa Sing It, sabi ko po noon, feeling ko hindi naman ako makakaabot ng finals or hanggang dulo. Siguro hanggang audition lang ako. Tapos hindi ko po in-expect na makakapasok ako. Kaya dun pa lang po, nagbago na yung pananaw ko na kapag ibibigay sa'yo ng Diyos, ibibigay niya talaga sa'yo kung para sa'yo. So, hindi man po ako nanalo, pero na-meet ko po yung mga taong mga totoo at grabe magmahal, grabe mag-alaga. At yun po sila Ate Eunice, and sila Ate Ann, Ate Casey, Ate Jean, pati po yung mga staff, and lalo na po ang mga Dabarkads natin, lahat ng directors. Alam niyo po yung nag-iba yung pakikitungo ko, pakikisama sa iba't ibang tao. Natuto rin po ako kung paano magtipid. Ang dami pong nagbago sa buhay ko na akala ko po kasi dati, kapag ganito kataas ang pangarap mo, tapos nandito ka lang, hindi mo maaabot yung ganun kataas. Pero hanggat naniniwala ka at hanggat may naniniwala sa'yo, pwede mong maabot yung pangarap mo. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo at magdasal ka lang. At bukod po dun, isa po sa mga napansin ko talaga na nagbago sa buhay ko, ang dami na pong nakakakilala sa akin. Hindi po mag-SM lang po ako, may mga magpapapicture na talagang kinikilig po ako kasi pangarap ko na po yun dati. Tapos ngayon, kilala na po nila ako as SQ Sam. Yung tipong magbabayad lang po ako ng grocery namin. Sabi, ikaw po ba si SQ Sam sa Itbulaga? Yung sa pataas pa baba? Sabi ko, yes, that's me! Next question. Galing po ito kay Ate Deng Virus. Shout out po! Hello, SQ Sam! Since naging Sing It finalist ka, ano ang best treatment ng TVJ at Dabarkads sa iyo tuwing nasa studio kayo? Hoy! Ang cute ng tanong na to. Alam niyo, ang dami ko i-chika sa inyo. Charot. Chika Dora. Okay, sa dami ng mga mabubuting treatment sa amin ng Dabarkads at syempre ng ibang staff, ng mga directors, ang pinaka-favorite ko po talaga is nung Pasko and yung New Year. Kasi may one time po na nagpipicture po lahat and syempre kami pong mga singing queens ay bago pa lang naman po sa Dabarkads and sa studio. So hindi po namin alam kung ano pong gagawin namin. Para kaming mga tuliro, ganun-ganun kami. So ano gagawin natin? Nagtatanungan po kami. Tapos, nung nagpipicture na po, lahat po sila, yung mga Dabarkads, nandun sa stage habang pinipicturean sila. Tapos, kami, nakatingin lang po kami sa kanila. Tapos, bigla kami tinawag ng mga Dabarkads. So, kinikilig talaga ako nung moment na yon kasi sobrang bait nila and hindi mo mafe-feel na parang left out ka. Ganun, mafe-feel mo na part ka ng family, nung Dabarkads. So, ito na nga, kadugtong nung question na kanina. How does it feel to be part of the longest running noontime show in the Philippines? Sabi ni Jude Bello. Hello! Nung una, hindi po talaga ako makapaniwala kasi who am I? Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin man po ako makapaniwala. Pero parang pinaprocess ko po lahat ng nangyayari. Pero yung puso ko po, grabe, hindi ma-explain sa words. Kasi gaya nga po na sinabi ko, idol ko lang po talaga sila nung plastic man pa lang. Nung mga nakaka 2 months na kami, hindi ko yun nakakala kasi akala ko 1 month lang kami doon or 2 weeks or 1 week. Ito namang tanong ni Boyet Thompson. Kailan kayo sasayaw mga singing queens? Ito po yung sayaw namin ni Ate Eunice. Ito naman, may isa pang long message si Ate Merly Garcia. Shout out po. SQ Sam, sana huwag kang magbago. Napakasimpleng tao mo. Mag-ipon ka niya. Your fanatic fan, senior citizen ng Binyan, Laguna.
Alam mo, pwede ba akong mag-request? Gusto kong makarating sa Itbulaga. Gusto kong ma-experience ang maging audience. Lovercats, pwede naman po kayo mag-email. Ito po. Yan, ipapakita ko po sa inyo kung paano at yung sunod-sunod na step kung paano po kayo makakapunta sa studio at makakapanood. Napakadali lang yan, The Lovercats, kaya mag-email na kayo para magkita-kita na tayong lahat. Eto na nga ang serious question ni Nick Camo. Kung papipiliin ka, mahal mo o mahal ka? Sino ang pipiliin ko? Kapan ang pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Ganun. Pero ang totoong sagot ko po dyan ay yung mahal ako. Sa mga mom cakes po dyan at mga nasa relasyon dyan, mag-comment po kayo kung totoo to. Iba daw kapag ang lalaki ay mas mahal ang babae. Uy, Nick Camo, ikaw ba? Seryoso ka masyado. Eto, ang tanong ni Malu Gregory SJ. Tama ba yung pagkakasabi ko ng mga pangalan niyo? Where do you see the singing queens and yourself in the near future? By the way, love your humor and crab walk. I envision SQ as the Pinay Spice Girls with great future ahead. Ah, thank you so much po. Actually, hindi po kami Spice Girls. Kami po ay mga spicy. Nakikita ko po ang singing queens as future astronauts. Siguro kami po ay performer pa din. Kaya ng Spice Girls nga po. Pero hindi siguro kami mga dancer talaga. Pero alam niyo yun, ganun. Ito naman po ang tanong ni Kuya Alan Olaya Omea. Lumaki na nga ang ulo. Ganito po. Ganun kalaki. Hindi pa naman po lumalaki ang ulo at sinisigurado naman po ng ating mga friends, family, at lalong-lalo na po ng aking mga parents. I love you, mommy and daddy. Napuputukin po talaga nila ang ulo kapag namatay. Ganun dapat daw. Pag sumikat ka na, iiwan mo na ba ang Itbulaga? Nung bata po ako, pangarap ko po talaga ang mag-artista or maging host, sikat na singer, actress, ganun. And Itbulaga po ang unang nagbigay ng opportunity sa akin yan. Siyempre, hindi po tayo makakalimot. Lagi po tayong limingon sa unang pinanggalingan natin. Kumbaga, meron po talagang special place ang Itbulaga sa puso ko at hindi ko po makakalimutan yun. At ito naman si Ate Yelsha Salvador. Ang tanong po niya ay, do you have any plans to join Miss Universe Philippines? Ay, I believe that children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a strength to make it easier. Let the children Okay, next question. Hanggang saan mo nakikita ang itatakbo ng career mo? Alam niyo, Dabber Gods, iniisip ko rin yan eh. Kung hanggang saan yung itatakbo ng... Mula Batanes hanggang Hulo, saan ka man napanig ng mundo, isang libo, isang tuwa, buong bansa, EAD! Hiniman ako ba? Dabber Cats, time will tell. Pero alam nyo, lagi kong binibigay ang best ko, 100% sa Itbulaga, lahat ng performance, lahat ng mini prods, and syempre sa mga production numbers, talagang 100% binibigay natin yan. So, time will tell, in God's will, di ba? Hindi natin alam, who knows?
Pero gusto ko po talaga mag-artista and maging host ng Itbulaga and grabe ang pangarap. At doon na nga po nagtatapos ang ating vlog, Dappercats! Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, and share! At syempre, kung gusto niyo pa pong mapanood yung mga past vlogs ko, nandito po yun. Panoorin niyo lang po sa aking YouTube channel. Syempre, aabangan niyo po ang ating mga next vlogs dahil meron po ako mga exciting contents na gustong gawin para sa inyo. At pwede rin po kayo mag-comment ng mga contents na gusto niyo mapanood at gawin ko. Pwede rin tayo mag-prank. Anyway, maraming salamat po sa inyo lahat. Love you guys! Mwah! Ilan utot mo sa isang araw? Sana honest answer lang po. Ang baho naman, umutot ka ba?